gawain nyo doon kanina? Alas 10, ano? At medyo may isang oras din mahigit, ano? Ang biyahe. So para po sa inyong kabatiran ay palagyan na po natin mga kasama si Jai Jai. At sa huli ay umaasa na maging kamanggagawa din natin, makatuwang sa gawain. At siya po ngayon ay nag-aaral po siya, pinag-aaralan niya yung 1689, yung exposition nito. So hindi lang yung 1689, kundi yung exposition ng 1689. Para po siya ay makahabol sa ating mga tinatangkilik na mga aral na tinatawag na Reformed Theology. Kaya sa atin pong pagbasa sa hapon na ito po naman ay manggagaling sa John 10:24 hanggang 26 at po ay babasahin ko sa English Standard Version. So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep." Naway dagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Ang atin po na tema ngayon is Jesus as the Good Shepherd is believed in by His sheep. At bago po yan, ay hayaan nyo na ihatid ko sa inyo ang isang artikulo na ang pamagat is "What happens to your body when you don't sleep enough?" So, what happens to your body when you don't sleep enough? Ito pong recent article lang ito na na-publish ay inilabas po niya ang ilang nakababahalang epekto, debilitating effects of sleep deprivation. At isa nga po dyan, yung sleepiness. No? This one's obvious. Meron pala If you haven't slept properly, so, you are pakinggan na lang very natin. likely to become extremely tired during the day. This could affect your work and land you in a very undesirable situation. Yan, kasama dyan ang premature aging, impulse control issues, loneliness. Loneliness. If you are lying awake at night, you will naturally feel lonely, even if you have a sleeping partner next to you. Yan, may compromised immune system. Ito daw, compromised immune system ay nagpapahina sa ating immune system, kaya tayo nagiging susceptible sa pagkaroon ng palagian na colds, sipon, lagnat at ang mga kagaya nito. Maging ang cancer. Kaya kung ikaw matutulog na late at night dahil sa kung ano mga pinapanood mo o kaya naman dahil hindi ka makakatulog, yun daw ating katawan ay nagpo-produce siya ng kaunti lamang na melatonin na ito daw po ay nagdadala sa cancer. At nandyan din ang ilan pa na nakalista, maging ang mental health disorders ay ito rin ay sanhi din, pwedeng magpanggalingan yan, ang sleep deprivation. So, what happened in this article is that ina-emphasize lang niya yung universal law which governs all creation, and that is the law of cause and effect. Ang law na ito ang sumasagot doon sa tanong na why.
Kaya doon sa ating episode na ito ng Shepherdship Imagery, ang discourse na ito, yung law of cause and effect, ay naglalabas siya ng isang manner shocking to some, pero sa iba naman ay illuminating naman. Ano? Dito, yung question na why, ito po ay sinasagot mismo ng walang iba kundi ang ating Diyos na na-encounter physically ng mga tao nung panahon na yon, pero undiscerning sila sa kanyang identity. Kaya, as to what the questions are, at ang mga sagot na nakapaloob doon, yan po ang main focus ng ating pangaral ngayon. Dito po sa passage ng verse 24, pinalibutan ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Sila po ay matamang nakatingin sa Kanya at nagtatanong, how long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, sabi nga sa ibang salin, Christ, o pareho lang po yun, the Christ or Messiah, tell us plainly. At ito pong inquiry nila ay nagpapahiwatig ng inner turmoil sa kanila. Sapagkat marami pong mga Hudyo ang nagwa-waver sila sa pagitan ng belief and skepticism. Hindi po nila lubos na mayakap ang pananampalataya. Yet, nare-recognize nila ang uniqueness ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang recent miracle, yung bulag, nakakita, ito po ay nag-iwan sa kanila na ang Panginoong Jesucristo is more than a human. And in summary, itong John 10:24 ay humuhuli siya ng isang tense moment na ang Panginoon Jesucristo encircled faces a pivotal question tungkol sa kanyang identity. At ang kanyang response ay magre-reveal more than words because it will illuminate hearts. Yung pagtanggi ng mga Hudyo na maniwala sa kanya despite na nasaksa nila ang kanyang mga gawa ay nagbibigay ng highlight ng isang crucial theme. Ano po yun? Na faith is not solely based on evidence. It requires openness and willingness to accept the truth. Ang mga salita ng ating Panginoon at ang kanyang mga gawa, ito po humahamon sa mga puso ng mga tao. Dito naman sa verse 25, sa passage na ito, ang Panginoon ay tumutugon sa mga Hudyo tungkol sa kung sino siya. Ang sabi niya na kahit sabihin ko sa inyo, I did tell you but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me. So, merong sagot ang Panginoon pero hindi naman direktahan. Hindi niya explicit na dinideklara na siya nga yung kanilang inaasahan na Mesiyas. Subalit, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa ay naglalabas ng katotohanan na ang kanilang hindi pagkakaintindi doon sa messianic role ang pumipigil sa kanya para gamitin niya yung terminong Mesiyas. Instead, itinuturo niya sa kanila ang kanyang mga naunang mga teachings and miraculous works as evidence of His divine mission. Yung unity niya sa Father, nung nagkiklaim siya na ang kanyang mga ginawa ay ginawa niya sa pangalan ng kanyang Ama, ito po ay nagbibigay sa Panginoong Hesus ng bagay ina-assert niya yung kanyang oneness with God. And it is true enough. Sapagkat the Son and the Father are inseparable, sharing divine power
and perfections. Sabi niya, siya ay gumagawa sa pangalan ng kanyang Ama. Dito ay pinagdidiinan ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga miracles ay ginagawa niya sa pangalan ng Ama, at ang ascension na ito mismo ay nagkukumpirma ng kanyang messianic identity. Ang kanyang mga tanda or signs, gaya ng pagpapagaling, ay yung kamakailan nga lang, doon sa kwento na ito ay pinagaling niya yung bulag. Nagpapagaling siya ng mga may karamdaman. Ito po ay nagte-testify to His divine authority. Sadly, sa ating panahon, may mga tao pa rin ganun. People today look to Jesus for miracle healings. Talagang dudumugin nila yan kapag meron silang nabalitaan na ganyan. But they neglect the real need for Jesus. Ano yung tunay na pangailangan kay Jesus? That is the salvation of their souls. Kaya nga sa Hebrews 12:2, ang sabi rito, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So, binanggit dito na ang Panginoon Kristo, siya pala ang may akda at nagpapaganap ng ating pananampalataya. Bakit mahalaga iyon? Sapagkat ang sabi sa unang Pedro, sa 1 Peter 1:8-9, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him, and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. As for personal application, tayo rin, we encounter Jesus through His works recorded in the Bible. His teachings, miracles, and sacrificial love bear witness to His identity. So our response, whether belief or unbelief, shapes our relationship with Him. Ngunit ano ang mensahe na po pwede nating makuha dito? Ito po ang mensahe. The Lord Jesus is explicit that His deliverance is preselective. Yung deliverance as preselective, yan po ay talagang tahasang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At kahit tayo nakakasaksi na itong explicit na ito ng preselective ng Panginoon pag-usapin ng deliverance, hindi matanggap ng kahit ng ilang mga Kristiyano at nakakaalam ng Biblia. Kanilang dinideny ang mga katotohanan ito. Dito sa John 10, alam nila yan. Alam nila, i-quote nila, Jesus is the Good Shepherd. Pero ilang mga talata na nagtuturo na ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagsasalba ay pati una na pagpili niya, tinatawag itong foreordination, ay hindi nila matanggap. So balit ito po ay may biblical foundations. Hindi lang ito sa Genesis mo mababasa. Throughout Scripture, we see examples of preselective deliverance. Doon na lang sa kauna-unahan kay Noah, or Noe sa Tagalog. God chose Noah and his family for deliverance from the flood. Mabasa natin yan sa Genesis 6:8-9. Ang Israel, the Exodus reveals God's preselective deliverance of Israel from Egypt. Mabasa mo yan sa Exodus 3:7-10. At sa New Testament, mas malinaw sa Ephesians 1:4-5 na ito ay nangungusap tungkol sa God's elect, those chosen for salvation. Ang sabi rito,
even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Kaya marahil masasabi natin na ito isang mystery. The mystery, the mystery of selection. No? So, the mystery lies in why some receive deliverance while others don't. Bagamat ito ay sinasabi natin na biyaya ng Diyos, it is by grace. No? Subalit, sa mga iba, ito ay nananatili pa rin na mystery. So, it is not about deserving, no? Okay? It's about God's sovereign plan. Hindi natin lubos na masasapo o magagrasp ang katotohanan nito, but we trust God's wisdom. Now, what implication can be derived from the message? At ito po yung implication. Only the children of God with hearts attuned would heed the Lord Jesus' word forever secured. Binanggit na natin, merong children of God. Kababasa lang natin sa Ephesians 1:4-5. Inadapt kasi tayo, inilagay tayo sa pamilya ng Diyos, kaya tayo tinatawag na kanyang mga anak. Pansinin natin, yung mga salita ng ating Panginoong Yesus doon sa John 10 verse 26, ito po ay explicitly asserted bago pa man. Dahil doon sa John 8:47 ay sinabi na ng Panginoon, and I will cite New Living Translation. Sabi nito, anyone who belongs to God listens gladly to the words of God. But you don't listen because you don't belong to God. Napakalinaw po diyan na hindi sa bobo sila, hindi sa mahina silang makaintindi, hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila nakakaintindi, hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, at sa gayon na hindi sila sasampalataya dahil hindi sila nabibilang sa Diyos. Kaya yung sabi sa kanya ng mga tao, tell us plainly. Linaw nang sinasabi ng Panginoon. Hindi lang ito sa mga kaharap niya. Their question echoes the one posed during Jesus' trial. Doon sa Luke 22 and doon sa verse 67, sabi doon, if you are the Christ, tell us. But he said to them, if I tell you, you will not believe. Napaka pambihira po ito, mga kapatid. Ito yung tinatayuan natin. Naayaw tayuan ng iba. They seek a direct answer doon sa tanong na, is He the Christ? Yet, their concept of Messiah is limited to a political deliverer. Pero hindi yun ang dahilan. No? Nasabi na sa atin. Kaya, circled by doubt, pinalibutan ng mga Hudyo ang Panginoong Yesus. Naghahanap ng clarity. Ang kanilang tanong, hindi po ito tungkol lamang sa informasyon. It's a veiled attempt to accuse Him before the Romans. Nag-insinuate sila na ang kanyang previous miraculous works and teachings are insufficient proof of His divine mission. Kaya, kahit anong gawin ng Panginoon, pinakamatindi na nga yun, di ba? Magbuhay ng patay, magpamulat ng bulag, di ba? Napakatindi na, Diyos lamang makagawa, pero sa kanila hindi pa sapat yun. Anong hinahanap nila? Wala. Kahit anong ibigay sa kanila, walang sasapat. Yun pong shepherd imagery, sa kanyang broader context ng John 10, pinoportray ang Panginoong Yesus bilang the good shepherd. As the good shepherd, He cares for sheep, protecting them from harm. His sheep recognize His voice and follow Him, assured of eternal security.
And just as a shepherd tends to his flock, the Lord Jesus watches over our souls. Kaya ang point ay mauwi sa ganito. Believers' eternal security, predestined from the start, an unbreakable bond etched deep within the heart. So, usapin po ito ng puso, hindi lang puso natin na binago, kaya tayo nagkaroon ng malalim na pagtingin sa ating Panginoon, kundi ang puso ng Diyos ay nasa atin. Merong malalim na pagtingin sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga, ginamit niya yung salitang nakaukit sa aking palad ang iyong pangalan, sabi ng Panginoon. Pero ito ay isang figure of speech na ibig sabihin ay matindi sa Diyos, sa kanyang emosyon, ang pagkahirang niya sa iyo. Kung ang John 10:25 ay nag-underscore ng identity ng Panginoong Hesus bilang Mesias, emphasizing His miraculous works and the unity between Him and the Father, ang kanya namang mga tupa, at ito'y tumutukoy sa mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya, ay nakakasumpong ng eternal security under His care. Sa John 10:26, gumawa ang Panginoon ang isang profound statement. Ang sabi niya, "But because you are not my sheep, you refuse to believe." Ano ang mga nakapaloob sa pananalitang ito ng ating Panginoong Jesucristo? Nandyan ang divine election and belief, spiritual discernment, predestination and faith, intimate relationship, and responsibility and invitation. Just sa divine elections and belief. So, ang Panginoong Hesus, ang tawag niya sa kanyang mga tagusunod ay sheep o mga tupa. And this metaphor signifies a close, intimate relationship between the shepherd, Jesus, and His chosen ones. Yung implication is that belief is not solely a matter of intellectual assent or evidence. It is deeply intertwined with divine election. Those who belong to Jesus, His sheep, respond to His voice and follow Him. Their belief is a result of God's sovereign choice and drawing. Kung maalala ninyo, sa John 6:44, ano sabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, "For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me, and at the last day, I will raise them up." So, walang kakayahan ang tao na lumapit sa Panginoong Hesus. Makakalapit lamang kung sila ay aakayin, unless the Father who sent me draws them to me. Aakayin sa palapit sa Panginoon. Kaya meron siyang assurance doon sa mga lumalapit sa Kanya. Muli silang ibabangon ng Panginoon. Spiritual discernment. Jesus implies, "Not among my sheep," hints at predestination. Diba? Kayo, sabi niya, hindi kayo nakikinig sa akin, hindi kayo nanampalataya sa akin, sapagkat hindi ko kayo mga tupa. So, ibig sabihin, yung mga tupa lang talaga ng Panginoon ang sasampalataya at makikinig sa Kanya. So, yun po, predestination yun. So, God's foreknowledge and purpose determine who belongs to Jesus. Kaya yung pananampalataya natin, it is not something na talagang sa atin ang galing. Faith is a gift
from God. And those who believe are parts of His flock. Jesus knows His sheep individually. Sabi niya sa verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Sabi ng Panginoon, I know them. So walang etsapera. So this knowledge goes beyond mere awareness. It signifies an intimate, personal connection. The implication is that belief is not a detached acknowledgement, but a relationship with the shepherd. So while divine election is at play, Jesus also extends an invitation. His words imply that some may yet to be revealed, others as His sheep. Meron pa siyang tatawagin, mga tupa rin niya yun. And the invitation is open, listen to His voice. So those who respond become part of His flock. Kaya kayo na narito, kayo ay nakinig sa salita ng ating Panginoon. Bilang kayo nga ay Kanyang mga tupa. Dahil kung hindi kayo Kanyang tupa, hindi kayo may kinig sa Kanya. Pero, ang hamon sa atin is, as we have been chosen by our Shepherd Jesus, let us exercise our deep submission and trust. We must live out this truth and follow His lead. Nagagamitin natin ang love as our compass and faith as our creed or statement of faith. Submission to Jesus is hindi lang ito doon lamang sa pagkaalam or pagsunod lang sa ayon sa sarili. It is a surrender of the heart. Imaginin mo ang sarili mo na nakatayo sa dalampasigan. Na yung alon ay pupunta sa iyong mga paa. Yung kalawakan ng ocean ay talagang makikita mo na nag-stretches sa harapan mo. It is an expanse mystery and power. Masasabi natin na submission to Jesus is like stepping into those waters na hinahayaan mo yung current na dadaling ka. So bilang paglalarawan, paano na ilalarawan ang submission to Jesus? Una, anchored surrender. Submission isn't weakness, it's anchored surrender. Parang ikaw ay isang maglalayag, nakasakay ka sa isang sailboat. Na kung saan ang pagsuko natin sa Panginoong Hesus, ito ang nagbibigay sa atin ng ground. Hinahayaan natin yung control ay sa Kanya. Yamang nalalaman natin na ang Kanyang karunungan ay higit sa lahat. At yung ating layag or sail, yan yung huhuli sa hangin upang dalhin tayo sa ating layunin. Trust in the captain. Jesus is our captain, the one who navigates life tempest. So, hinahayaan natin, ibinibigay natin yung timon or helm, at hinahayaan natin kung saan niya tayo dadalhin. At kung nagkakaroon ng surge sa mga pagdududa, we fix our eyes sa ating Panginoon. At ang kanyang mga sugat or scars ay nagpapaalala sa atin na pinagdaanan na niya yung fiercest gales and emerged victorious. Pangatlo, cells of obedience. Yung ating layag, yung kumuhuli sa hangin para makapaglakbay. Ito po ay woven with threads of obedience. We trim them to catch His breath, adjusting our course as He directs. Sometimes, nandyan yung malakas na hangin na
magboblo, contrary doon sa nais natin. Yet we yield, knowing His ways lead to abundant shores. Deep waters of surrender. So submission plunges us into deep waters. We swim beyond shallows where self-reliance falters. Kung saan makakasumpong tayo ng biyaya. Although talagang parang nakakapagod, but our fears dissolve at yan ay mapapalitan ng pagtitiwala and harbor of grace. In Jesus' harbor, storms lose their fury. His grace shelters us without weary but safe. Eh, ganyan po, yan mailalarawan ang ating submission sa ating Panginoon. Kaya, bilang apila, mga kapatid, let your sails billow with surrender. Let the captain guide you. In submission, discover freedom. Yung kalawakan ng kanyang pag-ibig. Remember na yung pagpasakop sa Panginoon, it involves surrendering our hearts. Recognizing His authority. His sheep willingly yield. Finding purpose and fulfillment. So, ang Panginoong Hesus, nagbibigay din sa kanyang mga miracles. Ito po hindi mere displays of power, but divine testimony. His healing, teaching, and compassion reveal His identity as the Son of God. In response, He invites us to listen, discern, and surrender. Si Jesus bilang ang mabuting pastol ay tumatawag sa atin into a relationship where belief transcends mere knowledge. A journey from shadow to light. Kaya, hayaan niyong hayag ko sa inyo ang isang magandang tula. Pwede na itong maging gawing kanta tungkol sa paglalayag na ito. In the quiet hush of dawn's embrace, we yield ourselves to grace's gentle trace, not as captives, but as hearts set free. Submission blooms a sacred mystery. The tempest rages, yet we find our rest, anchored in surrender by love's behest. His voice, a compass, guides our course. Submission whispers, here find your source. So let the winds of doubt and fear subside as we navigate life's tides side by side. Submission isn't weakness, it's strength unfurled, a voice toward purpose in the vast eternal world. Tayo manalangin. Aming Diyos, tunay nga po na ang aming buhay bilang mga mananampalataya ay isang paglalakbay. Subalit salamat po sa pagpaalala na kami ay hindi niyo pinababayaan. Ang Panginoong Hesus ang aming kapitan, na kung saan nakatitiyak kami na kami dadalhin sa mabuting kalagayan. Ano man, Panginoon, ang aming kasalukuyang naranasan, mga kahirapan, mga sakit, mga pag-upasala ng kaaway, mga Panginoon, ang magbigay pag-asa sa amin na kami ay nakasakay sa bangka ng kaligtasan kung papaanong ganoon sa panahon ni Noe. Na ang aming Panginoong Hesus ang aming kapitan at hindi niya kami pabayaan. Nawa ito'y sumapuso sa amin sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.